nagkakaedad po tayo, nagbabago lakas natin. Yung dating mabilis kang tumakbo, bumabagal. Yung dating kaya mong yumuko, nahihirapan ka na. Magandang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod. Muli dadako tayo sa ating konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Nais ko pong i-share sa inyo sa maiksing sandali yung tinatawag na healthy living. Yung lifestyle natin na maging healthy lagi, lalo na kung tayo'y mananampalataya at kung tayo'y naglilingkod sa Diyos. Ano po? Sapagkat hindi tayo magiging kagamit-gamit, hindi tayo magiging effective na lingkod ng Diyos kung puro na tayo karamdaman at kung pinapabayaan natin ang ating mga sarili o kalusugan. So, ito po yung biblical kasi sabi sa 1 Corinthians chapter 6, 19 and 20, nakalagay, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. So mahalaga po na naiingatan ang ating mga personal na pangangatawan dahil mula nung tayo naging mananampalataya, ito'y pag-aari na ng Diyos, tinatahanan tayo ng Kanyang banal na Espiritu. This is the temple of the Holy Spirit. So para maingatan natin yung ating mga pangangatawan, siyempre kahit mananampalataya, lalo na ako nagkakaedad, kailangan natin merong tinatawag na daily exercise. Dapat po tayo regularly nakakapag-exercise. Kaya po hilig ko mag-basketball. Basketball, biking, malaking tulong po sa pangangatawan yan. Hindi lang yon, yung proper rest and sleep. Nagkakaedad po tayo, nagbabago lakas natin. Yung dating mabilis kang tumakbo, bumabagal. Yung dating kaya mong yumuko, nahihirapan ka na. Kailangan ng katawan natin ng proper rest and sleep. Lalo na yung puyat, hindi natin basta nababawi po yan. So tandaan natin ha, ito'y tinubos na ng Diyos, binili na ng Diyos ng Kanyang banal na dugo. Luwalhatiin daw natin ng Diyos sa katawan na to bilang mananampalataya. So yung tamang pamamahinga, tamang pagtulog, tamang ehersisyo, hindi lang po yan yung uri ng mga bagay na ating kinakain. Kung ito ba ay nakakasama na, kung may high blood ka na, iiwas ka na sa matataba, mamantika. At yun ding klase ng food na tinetake natin. Mahilig ka pa ba sa mga soft drinks, maaalat, sobrang maaasim? Kaya ako po nasasabi to kasi ako mismo hindi exempted, naranasan ko na po. Magastos ang magkasakit. At kapag ka nangyari yan, mahahadlangan na po ang paglilingkod mo. Kaya kailangan ingatan itong templo ng banal na Espiritu. Ito rin yung isa sa puhunan natin para tayo makapaglingkod ang ating pangangatawan. Gusto po ng Diyos, God wants you to be healthy. Kung ang Diyos ang tatanungin mo, gusto niya healthy tayong mga mananampalataya para patuloy niya tayong magamit sa Kanyang ubasan at wala tayong dahilan na hindi ko magawa to, hindi na ako makapunta doon, hindi na ako makalakad, magiging hadlang na po yan sa paglilingkod. So I hope na intindihan niyo po. Lastly, para ma-i-apply natin itong mga sinasabi ko na to, kailangan natin ng proper discipline. Pagka talaga hindi mo makokontrol, hindi mo didisiplinahin, nako, natetempt tayo doon sa mga bagay na bawal na, pero kakainin pa rin natin, ang bagsak natin, ospital, tapos maya-maya maraming masakit sa atin. So I hope na intindihan po ninyo. Gusto ng Diyos tayo'y malusog, maayos, payapa, may malalim na katuwaan, at nagagamit tayo ng Panginoon sa Kanyang ubasan. At ang lahat ay biyaya lang po niya. Okay? So ulitin ko po ito'y templo ng banal na Espiritu. Yung ipinahiram sa atin na buhay ng Diyos, itong pinahiram na katawan na to, ating alagaan at pagyamanin sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Muli, ito po ang inyong lingkod, ang Peking Kano.